President Bongbong Marcos, tingnan mo naman to, Kabsat Manong. Pareho tayong Ilocano, pareho tayong maitim. Binabiolate na yung freedom of speech ng iyong kapatid. Si Attorney Harold Respicio, sana po ay manindigan kayo. George, ang sinasabi po ninyo na 100% unhackable ang ating counting machines. Wow, napaka-overconfident po yan at unprofessional po yan. Dahil kahit na sino pong security expert ang tanungin ninyo sa buong mundo, walang kahit na anong computer system ang unhackable po. Ang tanging magagawa lang po natin bilang mga professional ay i-recognize natin yung mga risk at i-minimize natin yung mga chances na mangyari yung mga risk na yun kung wala namang mawawala doon sa ating botohan. Kasi kung i-implement lang po natin ang advice natin na huwag natin i-connect sa internet yung voting machines bago at habang nagpiprint ng election return at isesend mo lamang yung data pagkatapos ng printing ng election return doon sa server ng COMELEC, wala pong mawawala sa mga botante, wala pong mawawala sa COMELEC, walang mawawala sa sistema ng demokrasya natin. Kaya nakakapagtaka lang po, Chairman George, bakit ayaw ninyong tratuhin itong suggestion na ito na professional at mukha pa kayong guilty, pinatanggal nyo pa yung videos doon sa internet at gusto nyo pa akong ipadisbar, patanggalan ng lisensya bilang CPA at ipadisqualify bilang kandidato para pagka-vice-mayor ng bayan ng Reyno Mercedes Isabela. Chairman George Garcia, bakit ayaw po ninyong ipadisconnect sa internet ng ating mga counting machines bago at habang nagpiprint ng election returns? Gusto pong malaman ng taong bayan dahil ako rin po ay curious para malaman ko rin kung saan ako nagkamali sa mga assumptions na ginamit ko, sa mga video na ipinakita ko na pwedeng ma-hack ang mga counting machines ng COMELEC on election day. Sa mga nanonood po, maraming magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Harold Respicio, isang IT expert at CPA lawyer na gustong kasuhan ng COMELEC at ipakulong dahil sa isang video kung saan naipakita ko na posible palang ma-hack ang counting machines ng COMELEC. Pero instead, napakinggan nila ang aking kind advice. Gusto nila akong patahimikin, pinatanggal nila yung mga video na yun sa internet, hindi nyo na makikita at wala silang babaguhin improvement sa ating counting machines. Inuulit ko lang po ang puntos ko sa mga video na iyon. Sana po ay wag i-connect ang mga voting machines sa internet. Ito po ang dahilan. Kasi po, ang kahit na sinong tao na may physical access sa mga makina ay pwedeng baguhin ang source code ng makina. Kasama na po dyan yung mga masasamang elemento sa ating gobyerno. Kaya maganda po na i-assume na on the day of elections ay corrupted yung source code ng mga makina. Kasi yung source code na iyon kapag corrupted ay pwedeng magbigay ng isang opening sa isang hacker na baguhin ang score ng makina na iyon live throughout the day ng election hanggang mag-print ng final score ng election sa makina na iyon using the election returns. Kaya ang suggestion ko bilang professional is ang tanging paraan lang para maiwasan mo yan ay huwag mo na lang i-connect sa internet muna yung voting machines at the start of the day at habang nagbobotahan yung tao at habang nagpiprint ng election return para walang access yung hacker doon sa makina. Para yung ipiprint ng makina ay yung totoong resulta ng eleksyon. At kapag na-print na yung totoong resulta ng eleksyon gamit yung mga election return at may kopya ng ating mga watcher, malamang yung isasend na rin ng makina doon sa server ng COMELEC ay yung nagmamatch doon sa election return. Dahil magkakagulo po tayo kapag yung kopya na nahawak ng election na return ng mga watcher ay iba sa resulta ng mga COMELEC servers. Yun lang po ang suggestion ko, Chair. Namin, mensahe tayo ulit. Ano ang mensahe mo sa COMELEC? Sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa COMELEC. 20 po. Oh my gosh, that's bothersome. Okay. Hindi ka ba bumuboto? Hindi pa po. Ay, hindi pa. Opo, hindi pa po. Okay. Sa susunod na eleksyon bumuboto. Wala kang sagot? Ano ba? Hindi ko man po masasagot to ngayon, pero for sure... COMELEC yung Commission on Elections. Sila yung nag-ano ng mga sa election kapag ano. Okay po. Okay. Wala kang naririnig tungkol sa hindi ka ba nanonood ng telebisyon? Wala po kami TV. Internet. Facebook, mga ganyan. Yeah. Social media. Hindi po din masyado lumilitaw sa newsfeed. So, sinong may kasalanan na hindi ka informed? Sa picture mo, di ba nag-aaral? So yung COMELEC, sila yung nag-aayos ng bago mag-eleksyon, para mas mga kandidato. Sila ang may kinalaman sa lahat ng kaganapan tungkol sa eleksyon sa Pilipinas. Siguro yung message ko po sa kanila, let's be fair po, dahil po meron tayong mga, sa mga kahit barangay lang yan, yung mga bayad ng votes. So let's be fair po, siguro, dahil deserve natin yung uupo na talagang merong maibibigay sa atin, na meron talagang lahat tayo sa community na mapakikinabangan at hindi ganun. Yun po, thank you po. We welcome her to be part of our COMELEC campaigns. So, paano yan magiging goal ng Smart in case na magkasundo po kayo sa Pwede siyang maging ambassador, pwede rin siya. Malayo po yung may gamit din. Sige naman, ano lang ang posibleng magiging contribution niya ambas sa COMELEC sa sakali na maging ambassador po? Well, si Hart kasi nakikita namin na pwede siyang maging influence sa youth. Para sa mga ibang kabataan din who are not so knowledgeable about COMELEC, we would like to show that COMELEC is willing to reach out to the youth and to inform all of them of what's going on also in terms of elections. Si Hart can be that person who can reach out sa kapwa niyang kabataan. Pero of course, this is also dependent upon the willingness of Ms. Hart kung gusto niya na Sinampahan ng Commission on Elections na reklamong paglabag sa anti-cybercrime law ang isang abogado at kandidatong Vice Mayor ng Reyno Mercedes Isabela, ito dahil sa kanyang post sa social media. Ayon sa komisyon, hindi nila hahayaan ang sinuman na magpakalat ng mga fake news kaugnay ng nalalapit na halalan. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
maagang nagtungo sa Manila City Prosecutor's Office sa mga opisyal ng Commission on Elections dalang mga dokumentong naglalaman ng reklamong paglabag sa anti-cybercrime law laban sa isang abogado at kandidatong Vice Mayor ng Reyna Mercedes sa lalawigan ng Isabela. Ang ugat ng reklamo dahil sa isang post sa social media noong Enero. Ngayon ay meron akong ginawang demo, hypothetical na voting machine, at ipapakita ko sa inyo yung code kung paano talaga ihahack yung voting machines para madaya yung elections. Meron po siyang mga pinalabas sa ating pong sa social media, sa Facebook, more particularly na mga video na sinasabi niya na kaya daw niyang manipulahin ang ating vote counting machines. Meron daw mga backroom program na kayang gawa ng paraan ang lahat ng ang eleksyon. Actual daw, kunwari, actual na minamaniobra niya ang halalan. Ito po ay napaka-dangerous, napaka-mapanganib. Ang inireklamo si Attorney Jeril Respicio na bukod sa pagiging abogado at certified public accountant, nagpakilala rin bilang isang dating IT auditor sa isang malaking kumpanya.